Tunay po na napakabuti mo pong Diyos sa aming mga buhay at araw-araw, Panginoon, palagi ka po naming nararanasan. Patawarin mo po kami sa anumang aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Linisin mo po kami at nawa po ay patuloyan ka naming napapaluguran at mapapaluguran sa aming gagawing pagpapalakpakan, pag-aawitan at pakikinig po ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa mga naririto na, Panginoon, maging ang mga paparating pa lamang. Salamat po na patuloy mo pong sinasamahan kaming lahat sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat po, aming Panginoon. Sa iyo po palagi ang kapurihan at tanging pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa gabi pong ito. Sige po, malaya po nating awitan ang ating buhay na Diyos. Amen. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Amen. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Amen. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Amen. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sa samahan. Amen. Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Amen. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Amen. Tunay nga po, Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Amen. katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Yes, lalala Lord. kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang Amen. Wala kang katulad, lalala O Diyos. katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Amen. lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Yes, wala kang katulad, aming Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Amen. lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Amen. lalala kang katulad. Ano mang maging
pupurihin. Yes, Lord. Anumang maging panahon, Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. yes, anumang maging panahon, Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. minsan pa, Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Amen! Yes, Lord! Salamat po, Panginoon, sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay. Ikaw lang at ikaw lang ang aming papupurihan, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po. Araw-araw, Panginoon, pipiliin namin na magpakasaya sa iyo, Panginoon. Araw-araw, pipiliin namin na magpuri sa iyo, Panginoon. Saan mang sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay patuloy po naming magawa ang rason mo, Panginoon, kung bakit hanggang ngayon, inaalaw mo po na mabuhay pa ang bawat isa. Patuloy ang ikaw ang maging rason ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Just to feel your arms around me, just to know your grace has found me, just to hear your voice around me, calling my name. That is why I live. That is why I move. That is why my heart cannot go on without you. That is why I sing. That is why I cry. That is why no other love but you will satisfy. That is why. Yes, Lord. You are our very reason. You are our every reason. Just to feel your arms around me. Just to know your grace has found me. Just to hear your voice around me, calling my name. That is why I live. That is why I move. That is why my heart cannot go on without you. That is why I sing.
That is why I cry. That is why no other love but you will satisfy. That is why I live. That is why I move. That is why my heart cannot go on without you. That is why I sing. That is why I cry. That is why no other love but you will satisfy. That is why. Yes, Lord Jesus. That is why. Yes, Lord. Yes, Jesus. Salamat po. We move, we live, we breathe because of you, Jesus. Because of you, Lord God. Because of what you've done for us. Only by your grace alone. Kaya nagagawa namin yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Because of your great love for us. You laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you had created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. You laid aside your majesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you had created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalt you. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. I really want to worship you, my Lord. You have won
has set me free. So I lift my voice to you in adoration. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me. Gave your life and set me free. So I lift my voice to you in adoration. So I lift my voice to you in adoration. So I lift my voice to you in adoration. Amen. We worship you, Lord God. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa napakalawak mong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you for giving your life for us to set us free, Panginoon. Maraming salamat po. We're so grateful, Panginoon. Kaya karapat-dapat ka sa lahat ng papuri. Karapat-dapat ka talaga sa lahat ng pagsamba. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat na nagpapasalamat sa Panginoon ay sumigaw na malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin minsan pang ating Panginoon. Amen. Sige po, makakaupo na pong bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa sobra-sobra niya pong pag-ibig sa ating lahat. Kaya po nakarating tayong muli sa lugar na ito. Amen. Amen. Ayan. Sige po, patuloy natin welcome ang ating Panginoon. Amen. At ang bawat isa, especially ang ating daddy, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Welcome back po, daddy. Halos isang buwan? Isang buwan. Halos wala kayo ng month of October. Ayan. Pero salamat sa Panginoon, nakarating po ang ating daddy. Umuwi siya saglit, pero hindi siya dinatnan siya ng Friday, pero kasi hindi ko alam kung bakit di siya nakarating dito ng Friday. Bagyuhan. Pero salamat sa Panginoon at eto nga. Muli nakasama po ang daddy. Salamat sa Panginoon. At ako po nga ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil namayat ang daddy, pero ayan, bumabalik na ulit yung kanyang yung maganda, kasi pangit yung sobrang payat. Pero namayat talaga siya. Sabi ko, wala kasing nag-alaga sa kanya doon. Sino ba naman kasing mag-aalaga sa kanya? During mission trip, kanya-kanya naman yon. Although, one group sila, pero ewan ko kung nag-aas pa sila, kumain na ba kayo? Nakatulog ba kayo? Pero ayun, salamat sa Lord. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa aming ika-5 taon na ika-5 taon bilang mag-asawa. Salamat sa Panginoon. At ayun, sabi ko nga, hindi na magiging katulad ng dati yung celebration. Kasi nga ay wala na ang mami, pero salamat sa Panginoon na nakakapag-celebrate pa rin. At maraming rason para magsaya. Mas maraming rason. Konti lang yung rason kasi para maging malungkot. Mas marami pa ring rason para maging masaya. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy ang kasiyahan na ipinagkakaloob niya sa amin. Especially nga kay Daddy. Kasi ay naawa ko sa kanya nung siya ay nasa Malaysia. Kasi ay ang daming memories. Kaya nasabi ko nga kay Pastor. Sabi ko, Pastor, ito naman ang Daddy. Binabalikan yung mga lugar na pinuntahan nila.
kasama ang mami. Nakita ko marami rin palang memories ang pastor with mami sa Malaysia. So, ayun. Nalungkot uli, pero naging masaya uli. Alam niyo, dumadaan lang naman talaga, no? Dumadaan lang naman talaga kasi bilang tao, syempre maalala mo, maiiyak ka minsan. Pero yung iyak ay hindi katulad nga ng iyak ng mga walang pag-asa. Kasi alam naman at matagal na nasa piling ng Panginoon ang mami. So, ayun, salamat sa Panginoon. At salamat din sa Panginoon. Yun, kasi mostly talaga, every time na may okasyon, doon namin mas naaalala ang mami. Kasi siya yung aligaga kapag may okasyon. Lahat, mapa-birthday man yan o anniversary bila ng mga anak niya sa may asawa o birthday ng mga apo niya, yun, talagang we see to it na we celebrate together. Pero yun nga, salamat sa Panginoon. Kaya every time na may celebration, we see to it na sa labas kami ng bahay. Hindi sa loob. Kasi mostly ng celebration ay sa loob ng bahay nung nandito ang mom. Kaya ayun, salamat sa Panginoon, sa kanyang mga provision at sa pag-iingat niya po sa buhay ng asawa ko, maging sa aming mga anak, at sa aking mga kapatid at mahal sa buhay. Maraming salamat din sa Panginoon na palagi talaga nagpo-provide ang Diyos sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Amen. Purihin ang Panginoon. Sino pa po ang nais magpasalamat sa Panginoon? Amen. Ako din po, gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon sa tuloy-tuloy po na kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin. Talagang, sobrang mahirap pagka may ubo. Masakit na sa dibdib. Pero yun po, salamat sa Lord dahil pinagaling na po ako ng Panginoon. Ako po yung naghasik ng sa bahay. Nakahawa ako sa bahay. Pero, ayun, sa biyaya po ng Panginoon, kasi mahirap ka talaga pagka nagkaubo, lalo't dry yung ubo mo. Talagang sobrang sakit sa dibdib yung ubo. Parang may mga, pag ubo mo, may mga nalagitik sa likod. Pero ayun, salamat sa Lord dahil tuloy-tuloy na pinapagaling pa ako ng Panginoon. At saka po, yun, salamat din sa Lord sa patuloy ang biyayang kaaliwan po kay Papa. Dahil ayun, ngayon naalala niya si Mama kasi nga, sabi yung tagda tirik-tirik ng kandila. Ayan, pero ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay talagang yun pong naniniwala po ako na unti-unti naman po nabubuksan ang Papa para sa mga gantong bagay. And I pray nga na maging tuloy-tuloy na mabuksan po ang Papa sa mga dapat na sineselebrate. At yun po, nagpapasalamat din ako sa Panginoon, pangalawa sa kalusugan po ni Papa. At patuloy yan pong pinapagaling din ng Panginoon kasi ng isang araw ay nananakip na naman yung kanyang paa. Pero salamat po sa Lord dahil ang Diyos naman po ang nagbibigay palagi ng maayos na kalusugan. At yun nga po, dahil si Papa naman ayaw talaga magpa-check up at nagkaroon siya ng parang na-trauma siya kay Mama. Kasi nung pina-check up si Mama, daming bawal, so nalaman yung sakit. At ayaw ng Papa na may malalamang meron siyang sakit na ganito ganyan. So ayaw niya. Kaya talagang, parang sa akin naman mas okay din naman yon para kasi hawak naman ng Lord ang buhay natin. Di ba po? At patuloyan po namin ipinagkakatiwala sa Panginoon ang buhay ni Papa. At ayun, salamat din sa Panginoon dahil yung biyayang kalusugan ng katawan ay ipinagkakaloob naman po ng Panginoon kay Papa. And salamat din sa Lord dahil patuloyan niya pong iniingatan ang bawat isa sa atin, maging ayan si Kuya Ronnie sa kanyang pag-drive sa motor, maging ako. Ayan, salamat din sa Panginoon dahil ayun, tunay po na sobrang buti po talaga ng Panginoon sa buhay namin. And naniniwala ako sa inyo din. Dahil sabi nga ni Pastora kanina, maraming rason para magsaya sa Panginoon
Ano po, at konti lang talaga yung rason para maging malungkot. So mga ano lang yun, gusto lang iparanas sa atin ng Panginoon. Kasi yan nga, nung isang araw parang basta na lang ako nag-emote-emote sa CR. Ayan, kasi kung hindi man talaga pwedeng hindi mo maaalala, di ba po? Basta na lang. So, basta na lang dumadating yung kalungkutan sa buhay. Pero, yan, salamat sa Lord kasi siya po yung nagbibigay sa atin ng kaaliwan at patuloy yan pong pinapatatag tayo sa ating mga nararanasan at mga sitwasyon na pwede nating mapagdaanan. Kaya po rin po ang Panginoon dahil palagi po siyang mabuti sa buhay nating lahat. Amen po. Hello, magandang gabi po sa atin lahat. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa kabutihan ho ng Panginoon sa aming pamilya. Dahil nitong nagdaan na na araw, ang bagyo sa amin sa atin lahat, natakot ako. Umiyak ako ng umiyak dahil sumabay naman ang aking paa maga. Ako, Lord, sinabay mo naman ang paa ko, masakit. Sabi ko ng ganyan. Wala na akong ginawa kundi humagulhul sa sabi ng mga anak ko Nanay, ba't ka naiyak? Masakit ang paa ko. Sabi ko, Lord, tama na. Sabi ko, tama na, sakit ng paa ko. Yung na ganyan, nanalangin ako Lord, iligtas mo yung mga anak. Sabi ko laan ng ganyan. Tapos, kinabukasan, humupa ang hangin. Saka nawala ang nervyos ko. Katal na katal ako nung gabing yun. Basang-basa kami lahat. Purihin po ang Panginoon. At kinabukasan, wala ang sakit ng paa ko. Gumaling ang paa ko. At nakatrabaho muli ako. Nilinis ko lahat ang palibot dahil nagtumbahan ng saging. Maraming salamat kay Lord. To God be the glory. Magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko rin po magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating buhay na Diyos kasi po niloob niya po na makapagbukas po ulit tayo ng bagong gawain po. Kasi po yung dati pong gawain sa San Nicolas po ay umayaw na po. So, naghanap po kami ni Ate Rosel po ng aming pupuntahan. Doon po kami dinala ng Lord sa bahay nina Perminan po ba? Perminian family. Kina Ate Arlene po. So, purihin po ang Panginoon po kasi kanina po nakapagbukas po tayo ng gawain po dahil po niloob po ng Lord na tayo po ay makapagbukas po ng bagong gawain. So, dalangin ko po na samahan niyo po ako sa panalangin na tuwing Friday po ay kami po ay maggawain sa kanilang tahanan. Purihin po ang Lord at saka isa pa po, pinasasalamatan ko ang Panginoon. Nung po kasi nung nakaraang bagyo ho, ay nung talaga pong nakakatakot po dahil malakas ang hangin. Kami mag-asawa nung Huwebes ng madaling araw nagtatali kami ng yerno namin dahil muntik nang umangat po doon sa may CR. Sabi ko nga sa kanya, pag umangat ito, Amal, tuloy-tuloy na itong itatangayin ang ating So talagang akong taga-flashlight kasi wala pong ilaw. Simula nung Huwebes, ilang araw po wala kaming ilaw sa Pinagsanghan B. Nagkailaw na po, nanay, madaling araw ng linggo. Opo, nung linggo na po ng gabi nagkamayroon. So, akin po talagang pinagpapasalamat ang kabutihan po ng Panginoon sa buhay namin. Dapagkat iningatan niya po kami sa nakaraang bagyo. At saka salamat po sa Lord kasi nung madaling araw po nung Sabado, naliligo po kasi ako noon nagsindi ng kandila. Tapos nilagay ko doon sa patungan ng radyo namin.
Hindi ko po alam na yung kandila natumba. Kasi nasa loob ako ng CR, naliligo ako siguro mga alas 5 or 5:15 ng madaling araw kasi magtitinda po ako dito sa palengke. Mahirap po kasi magtinda sa palengke kung tanghali ka na, kailangan talagang madilim pa. Nandoon ka na. Ang hirap po dahil ang ilaw, wala tayong ilaw. So, ang ginawa ko po, nagsindi ako ng kandila tapos hindi ko naman akalain po na natumba doon sa radyo. Doon sa radyo na maliit lang. Doon natumba. Pero purihin po ang Lord kasi ginising niya yung asawa ko. Yung radyo po namin ay nasusunog na pala. Hallelujah. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga kasi hindi mo hinayaan na kung nagtuloy-tuloy po yun, ang asawa ko hindi nagising. Masusunog pati yung mantel, tapos aakyat sa kortina, di mo masusunog ang bahay namin. At saka po talagang napakabuti ng Lord kasi iningatan niya po at ginising niya yung aking asawa. Hindi ko naman po alam na nasusunog na po yung radyo. Purihin po ang Panginoon, napakabuti niya po. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Higit po sa mahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapasalamat din po kay Lord sa karagdagang taon na binigay niya po sa nanay ko noong kahapon nga po yun po nag-birthday nanay ko ng 81 years old na po siya. So salamat po kay Lord kasi patuloy niya pong pinapalakas yung nanay ko. At salamat din po sa araw-araw po na pag-ingat niya sa akin, sa pamilya ko po. Tunay na kapag kay Lord po tayo nagtiwala ay palagi niya tayong iniingatan. Kasi po nung bagyuhan din po, kumbaga yung bahay namin hindi naman po ganun medyo kung sa ngipin po ay umuuga-uga na din. Pero salamat po kay Lord kasi tunay na palagi ko pong sinasabi sa Kanya na Lord, sa iyo ko po pinagkatiwala yung pamilya ko, yung tahanan po namin. Kaya yun po, salamat kay Lord sa Kanyang pag-iingat. Nakakatawa naman si ate. Parang bahay na tulad ng ipin na uuga-uga. Magandang gabi po sa bawat isa. Pinupuri ko ang Panginoon sa first time po ito na ako'y nagmisyon sa tulong at biyaya ng Panginoon straight sa apat na bansa. First time po. At mabait ang Diyos kasi nga po tinulungan niya ako na makita ko talaga, alam niya sa bawat bansa na puntahan, ang mga tao po puro sa Thailand, sa Cambodia, sa Vietnam, even in Malaysia. Pagkaraniwan po, iisa lang ang ginagawa ng mga mananampalataya. Aattend lang sila kapag during Sunday, tsaka po online na sila kapag weekdays. Wala na sila ibang ginagawa. Basag na basag talaga ang puso ko. Sabi ko, eto pala, eto ang iglesia ng Diyos. Walang ginagawa. Malungkot po. Nag-e-enjoy sa pagdalo. Nandiyan pa ba kayo? Nag-e-enjoy sa pagdalo. Pero, after na makadalo, wala nang ginagawa. Sabi ko, Lord, ang sama-sama na ng takbo ng daigdig na ito, ang mga Kristiyano, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, walang ginagawa. Kahapon, kasama ko si Kuya Mar. Nagpahatid siya sa akin mula kay Inay. Nagpahatid siya sa akin. Ihatid mo nga ako, kapatid. Kasi alam niya, pauwi na rin. Sige, Kuya. Tapos, dito po sa, ano nga ba yung lugar? Papunta ka naman ng Chris. Ano nga street yan? San Nicolas, parang ganun. Doon sa San Nicolas, meron nagbebenta doon ng
ng manok sa parting kaliwang ganyan. May nagbebenta. Tapos sabi ni kuya ko sa akin, gusto mo ba ng manok? Nakakatawa yun eh. Talagang yung kuya ko talagang, grabe yan. Tapos, di ganon. Sabi ko, okay, sige. Tapos, yung nagbebenta ng manok na lalaki, nagpapatugtog ng awitin sa Panginoon. Natuwa ako, sabi ko, wow. Tapos sabi ko, ano yung tinutugtog mo? Iyo. Ano yung tinutugtog mo? Sabi nga ganun. Ano ka ba? Sabi ko ganun. Alam niya, sabi niya, ako po'y Baptist. So, ito lang, nalungkot ako. Alam niya, kapag ikaw ay talagang tunay na malalim sa pananampalataya, hindi mo na nasasabihin, alam niya, don't ever mention the word Christian. Christian ako. Please. Even Mormons, they call themselves Christian. Even Catholic, they call themselves Christian. Even Seventh-day Adventists, they call themselves. May kausap pa po ba ako? Kaya please don't call yourself Christian. Mas maganda ako po'y tagasunod ni Kristo. May kausap pa po ba ako? Only 3 times the word Christian was mentioned in the Bible. Only 3 times. Pero the word disciple, more than 200 times minention. At yung salitang Christian, please pakatandaan nga ito, mga kamanggagawa kay Kristo. May kausap pa po ba ako? Please pakatandaan. Yung salitang Kristiyano, taguri lang yan, isang insulto yon sa mga tagasunod ni Kristo. It was mentioned in Antioch. The very first mention of the word Christian was in Antioch. Painsulto na sinabi, yan, mga Kristiyano yan kasi tagasunod yan ni Kristo. Kaya wala kang makikitang salitang parang kagalang-galang sa salitang Kristiyano. Ito'y isang painsulto na pananalita. Kaya nga, it's better na masabihin, ako po'y tagasunod ni Kristo. Sinusunod ko po si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Mas maganda yan. Kaya may kausap pa po ba ako? Dapat po, sabihin mo sa iyong katabi, dapat iisa lengguwahe natin. Dapat iisa lengguwahe natin. Hindi po tayo magkakaiba-iba. Kaya nga, sinabi niya, ako po'y Baptist. Nalungkot talaga ako. Sabi ko, you don't need to be a Baptist to go to heaven. Kailangan na lang natin tanggapin si Kristo, amin natin tayo makasalanan, at isuko natin sa Kanyang ating buhay, tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. That is enough. You don't need to be a Baptist. You don't need to be a Church of God, nasa Church of God, samahan ng mga Church of God, samahan ng mga AG. You don't need to be like that. Ang lapat na mangyari sa atin, tanggapin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, amin natin tayo makasalanan, at tayo sumunod sa Kanya. Tayo po ay ligtas. Sabi mo sa iyong katabi, ligtas tayo. Tapos hindi sabi ko sa kanya, ganun ba? Siyempre, hindi ka naman po pwedeng anihin yan eh. Nasabi ko lang sa kanya, nagtanong sa kanya, ilan taong ka nang mananampalataya? Tapos sabi niya sa akin, more than 5 years na po. E di, ang dami mo nang naakay sa Panginoon. Malungkot yung sagot niya. Meron din po, look at me please. Tandaan natin palagi. Hindi lang ang pastor, paulit-ulit ito. Can I hear amen? Hindi lang ang pastor, hindi lang ang church worker ang tinawag para mag-share ng Word of God. Sino ang tinawag para mangaral din ang salita ng Diyos? Sino po ang tinawag? Ate Vilma, sino po ang tinawag para mangaral din ang salita ng Diyos? Huwag niyo kami isama, ate.
Kayo. Okay, sabihin na po natin, ako. Kaya nga, bulok na pananampalataya, yung pong kaisipan ay ang pastor lang at ang church worker lang ang mangangaral ng salita ng Diyos. Yun po'y kabulokan na kaisipan at hindi po yung galing sa Panginoon. Lahat po ba tayo nagmamahal kay Kristo? That means lahat tayo dapat mangaral ng salita ng Diyos. Can I hear amen? Lahat tayo dapat nag-evangelize, lahat tayo dapat nagdidisipulo. Okay? Pero dapat po umaatin tayo ng disciple-making strategy. Can I hear amen? Kaya sabi ko, tulungan nawa tayo ng Panginoon. In Thailand, ganun lang din sila. In Cambodia, ganun lang din sila. Sa Vietnam, ganun lang din. Even in Malaysia. Talagang umaatin lang ang mga kapatiran sa Panginoon. Wala silang programa patungkol sa discipleship. Kaya nga, salamat sa Panginoon sa iglesyang ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakahinang palakpak para sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At dahil sa Kanya, meron po tayong programa patungkol sa pagdidisipulo. Kaya ipagpasalamat po natin sa Panginoon yan. Kaya mas marami ang mga mananampalataya na hindi talaga malago sa buhay pananampalataya. Hindi talaga malago. Kaya pati nating ipag-pray yung ating ginagawang paghayo this coming January 17 until 31. Okay, wala pa ako nakikita na nagsasabi, Daddy, ako po'y sasama. Pastor, hindi ko pa rin alam kung sino ang mga sasama. Mukhang malapit na akong magsalita na kapag walang nagsalita sa akin kung sino ang sasama, sasabihin ko na lang na, sige, kami na lang ni Pastor ang aalis ulit. Alam niyo ba, dapat makapag-mission po tayo. Okay? Dapat makapag-mission tayo kasi yun po yung nais ng Panginoon na gawin po natin. Can I hear amen? Talaga ano lang kayo 17, 18, 19, 21 uuwi na kayo. Pakitecheck nga please kung yung January 21 ay Lunes. Kindly check it please. Tuesday. Ang 17, ano yung 17? 17, 18, 19, 20. 20 uuwi na kayo. Kasi alam ko may pasok kayo, yung iba may trabaho. Kaya please, wag niyo akong gawing manghuhula. Sino kaya ang sasama? Sino kaya sasama? Okay, kaya nga po, please, pakisabihan niyo ako. Kasi habang lumalapit ang January 17, next year, nagmamahal ang ticket. Alam niyo ba ang ticket ko? Papuntang Tacloban, na dating 3,500 lang, Pastor Lito, dapat 3,500 lang, mag-8,000 pesos ang ticket ko. Tacloban lang yan. Kaya nga, habang lumalapit ang January 17 next year, palaki ng palaki ang ticket. Sa ngayon, mga 3,500 lang ang ticket. Kaya please, hindi ko po kayo bibilan talaga ng ticket. Mahal po ba natin ang Panginoon? Ang hina na, no? Nung marinig na hindi bibilan ng ticket. Hindi ko naman talaga kayo bibilan ng ticket. Ito po yung mission, kaya nga po, kayo po ang bibilin ng inyong ticket. At kung hindi kayo makakasama, ini-encourage ko kayo na nangantag dito, na mag-ano kayo. Daddy, ako na po mag-i-sponsor doon sa isa nating worker. Ganun po yung gawin nyo. Can I hear amen? Isang araw, hindi mo na magagastos ang pera mo. Mark my word, hindi mo na magagamit ang pera mo. Kaya kapag may nakatabi ka na inisip mo for your future, i-invest mo sa gawain ng Panginoon. May kausap pa po ba ako? Purihin ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya, at this coming, pag-pray nyo po,
this coming November 29 up to December 12, babalik po dito ako sa Japan at meron pong panibagong gawain na mabubuksan doon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Okay, Pastor Lito, please come. Salamat. Welcome back, Pastor Lito. At natutuwa ako na makita ka. Pero mo, for less than a month, matagal tayo hindi nakita. And it's good to see you again. God bless you, Pastor Lito. Thank you po, Daddy. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay muling nakita-kita. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, aming Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito, O Diyos, sapagkat tunay na Ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat tumanggap sa lahat ng ito. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at humingi po kami ng tawad sa anumang aming mga nagawang pagkakasala at mga pagkukulang laban sa iyo. Patawad po, Panginoon. Salamat po, Ama. Kayo pa rin ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na mapagpatawad. At salamat po sa iyong biyayang pagpapatawad sa amin yung gabi. At iniling namin minsan pa na kami po ay muli po ninyong samahan. Patuloy kayong mangusap at magsalita sa bawat isa sa amin. Salamat po. Palagi kayong may mensahe sa amin upang kami ay paalalahanan. Salamat po aming Diyos. Patunay na mahal mo kami at hindi mo nais na kami ay mapahamak. Salamat po aming Diyos sa iyong banal na Espiritu na siyang aming kasama sa mga oras na ito. Thank you, God, for your holy presence. Purihin po kayo, Ama, sambahin at pasalamatan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Mari na po tayong makaupo. Praise God. Ayan, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sapagkat ang tunay na ang Diyos ang ating pong kagalingan. Amen po. Ayan, mga ilang araw din kaming lanto tayo sa bahay. Ayan. So, salamat sa Panginoon sapagkat siya ang Diyos na nagpapagaling sa atin. Amen po. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Nandito po pa rin tayo sa aklat ng Leviticus. At tayo po ay nasa chapter 16 na po. Ang pamagat po nito ay The Day of Atonement. Yan. So, yung tinatawag na Day of Atonement, ito yung pinakadakilang araw po para sa Israel. Sa loob ng isang taon, nagse-celebrate sila kung saan yung mga Israelita po ay, ito yung tinatawag na purification. They were to be purified or kailangan nilang dalisayin, no? Or linisin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan po ng isang ritual. Sabihin nga po natin, paglilinis. Yan. Sabihin natin, dalisayin. Yan. So yung pag sinabi pong atonement or atone, ibig sabihin ay cover, to cover. Yan. Takpan. Sabihin natin takpan. Pero ang totoo, yung ginagawa po ng mga sacrifices at mga paghandog o mga ritual na ginagawa ng mga saserdote noong unang panahon sa Israel, hindi naman talaga nakapag-aalis ng mga kasalanan ng tao. Ito po ay parang tinatakpan lang. Sabihin nga po natin, tinatakpan lang. Yan, kaya the Day of Atonement ang tawag. So parang tinatakpan lang yung kasalanan. So sa araw po na ito, na tinatawag na Day of Atonement, yung mga tao, yung ginagawa nila, ipinapahayag nila yung kanilang kasalanan bilang isang bansa. Tapos yung pinaka-high priest naman, or pinaka-sacerdote ng mga time na yon, siya lang po yung papasok sa dakong kabanal-banalan para ganapin po yung seremonya. Yan, sa taon-taon nila ito ginagawa. Okay, basahin po natin. Sabi po dito, ang araw ng pagtubo sa kasalanan. Verse 1,
pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh. Yan. So ito yung nung Sunday, yung na-share ni Pastora sa Leviticus chapter 10, na kung saan ang mga anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay gumamit po sila ng apoy na hindi nararapat. Kaya talagang pinatay sila ng Diyos. Tinupok sila ng apoy ni Yahweh. So sabi doon, sabi nga dito, dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, verse 2, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon. Sapagkat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. Pakibasa niyo po ng malakas yung may guhit po. Yan, napansin niyo po? Ang tindi, ano? Mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Talagang matindi po noon. Hindi po basta-basta. Sabihin natin, hindi basta-basta. Ang pagsuway, inong mga time na yon, talagang kamatayan ang parusa. Death penalty. No? So, talagang ngayon dapat mong maintindihan kung gaano kagrabe ang habag at biyaya ng Diyos. Salamat po sa habag at biyaya ng Diyos sa atin ngayon, na hindi niya tayo agad-agad pinapatay. Kahit maraming beses tayong sumusuway at paulit-ulit na sumusuway. Imagine kung sa mga panahon na gumagawa ka ng kasalanan at sumusuway ka sa kalooban ng Diyos, magpapaulan ng Diyos ng apoy para tupukin ka dahil sa ginagawa mo. Di ba? Nakukuha niyo po ba? Samantalang nun, ang linaw-linaw, mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Grabe, no? At example na nga doon, yung mga anak niya na sina Nadab at Abihu. Gumamit sila ng apoy na hindi nararapat. Anong sabi ng Bible? Sapagkat hindi naman yon ang iniutos sa kanila ng Diyos. 3, makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. 4, siya'y maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan, linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pamigkis, at linong turbante. Nakita nyo, napaka-detalyado. No? Ibig sabihin, yung pagliligo, pag-aayos ng pananamit, ibig sabihin, maglinis ka, mag-ayos ka, ayusin mo ang sarili mo. Bakit? Kasi hindi nila pwedeng ipagluksa ang kamatayan ng kanyang anak. Hindi pwedeng guluhin ang buhok, hindi pwedeng magbukang malungkot. Yan, ayusin mo ang sarili mo, maligo ka, maglinis ka, mag-ayos ka. Detalyado po, maging ang kanilang kasuotan. Ibig sabihin, hindi basta magbihis ka lang. Tayo, sabi ko nga sa atin nung nakaraan, di ba? Tayo kung ano nilang maisuot natin. Kasi iniisip natin, sa puso naman nakatingin ng Diyos, hindi naman sa panlabas na nakaanyuan at kasuotan. Hindi sa pananamit nakatingin ng Diyos. Minsan sinasabi natin, ayo. Grabe, no? Tinitingnan tayo ng Diyos. Kung ano ang nasa loob natin, lalabas po yan sa ayaw natin sa gusto. Kaya dapat maging sa ating pananamit ay inaayos natin ang ating pananamit. Tama po ba? 5, bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. 6, ihandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. 7, pagkatapos dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Nakita nyo, maging ang saserdote, kahit siya yung
tumatayo na tagapamagitan o namamagitan sa bayang Israel at sa Diyos, siya mismo kailangan niyang ihingi ng tawad ang kanyang sarili dahil siya din ay makasalanan. Siya din ay hindi karapat-dapat actually. Sabi dito sa 8, sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa dalawang para kay Yahweh at alin ang para kay Azazel. 9, ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. 10, ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubo sa kasalanan sa kapakakawalan sa ilang para kay Azazel. So tiningnan ko kung sino ba ito si Azazel, bakit pinangalanan siya? Kasi sa English version, wala siyang pangalan. Scapegoat lang yung binigay. Pero sa Filipino version, sa Tagalog version, may pangalan siya. So si Azazel pala, ayon sa alamat ng mga Hudyo, ay pinaniniwala ang bad spirit. Okay, no? Na kung saan, sa kanilang ritual na tinatawag na Yom Kippur or Day of Atonement, meron silang pinakakawalan na kambing. So sa English nga ay scapegoat ang tawag. Sa paniniwala na ang kasalanan ay masasalin doon sa kambing. Meron silang na ganyan, ritual na ganyan. So Azazel can be identified as another name for Satan. 11, ang batang toro ay papatay ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang pamilya. Nakita nyo? Kasalanan ni Aaron at ng kanyang pamilya. Kasi sila yung, take note, yung sa pinag-aralan natin, katatalaga lang sa kanila bilang mga saserdote, di ba? Sa 12, pagkatapos kukunin niyang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga, buhat sa altar na sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot na pinulbos na insenso at dadalhin sa loob ng tabing. 13. Okay, pakibasa yung may guhit lang po. Ayan. So pakinggan nyo to Upang hindi siya mamatay. So may instruction para hindi mamatay. Ang gagawin ni Aaron, ibubuhos niya ang insenso sa apoy sa harapan ko upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. Ito yung mga napag-aralan na natin dati, no? Mga nababanggit na natin ito dati, na talagang kaya pala ganon, kailangang pausukin ng mabuti. Papupunuin ng usok. No? Para matakpan ang harapan ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. So sa English po, ang tinatawag na luklukan ng awa, kung mapapansin nyo, yung Ark of the Covenant, malaki po yan, di ganito. No? Tapos sa ibabaw, merong 2 cherubim na ang pakpak ay nakaganon ng magkadikit, nakaganan. Yan. Yung gitna po noon, yung ibabaw nun, yun yung tinatawag na mercy seat. Okay? Then sabi dito, sabi dito, upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. Sabi dito, para hindi siya mamatay. So may instruction, ano po? Ito pa, 14. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harapan ng luklukan ng awa at 7 beses sa harapan ng kaba ng tipan. 15. Pagkatapos papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Magdadala siya ng dugo nito sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro, iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kaba ng tipan. Na-imagine niyo po ba? Na-imagine niyo habang miniwisik sa pamamagitan ng daliri yung dugo, sa mercy seat, luklukan ng awa at sa harap ng kaba ng tipan. 16. Sa gayong paraan, ito yon yung mga rason bakit pinapagawa yung ritual na yon. Sa gayong paraan,
lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipanan na nahawa sa kanilang karumihan. Nakakahawa pala ang karumihan. Di ba? Kaya noon, take note sample ng marumi. Kapag ang babae ay may regla, ikaw ay ituturing na marumi. Ang sino mang makadikit sa kanya, ang sino mang umupo sa kanyang inupuan, nung mga unang panahon, nung time na to, halimbawa, ang babaeng may regla ay umupo, hindi mo alam, naupuan mo yung inupuan niya, ikaw din ay ituturing na marumi. So, nung time na yun, nakakahawa ang karumihan. Kahit naman hanggang ngayon Pag dumikit ka sa dumi, madudumihan ka din. Ganon din po ang kasalanan. 17, sino mang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas, pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang pamilya, at para sa kasalanan ng sambayanan. So take note, yung ginagawa niya, paghahandog para sa kasalanan niya, paghahandog para sa kasalanan ng kanyang pamilya, at paghahandog para sa kasalanan ng sambayanan. 18, paglabas niya, pupunta siya sa altar na sunugan ng handog upang linisin din iyon. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahiran niya ang mga sungay ng altar. 19, sa pamamagitan ng kanyang daliri, 7 beses niyang wiwisikan ng altar upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. Nakita niyo po, kapag binasa mo to, parang weird. Parang ang weird niyang tingnan. Ganon ang seremonya at ritual na ginagawa nila noon. Ang rason, kailangan nilang gawin yon, anong sabi dito? Para pabanalin at mapatawad sa kasalanan. And take note, may bilang pa. Ilang beses bibisikan ng dugo? Ilan? 7. Sabi dito, 7 beses niyang wiwisikan ng altar upang ito'y pabanalin at linisin sa kasalanan ang mga Israelita. O sige, isipin niyo po ito. Kung ngayon po natin ito gagawin. Kung ngayon siya. Tapos merong bago na ngayon lang siya umattend. Tapos wala siyang pagkaalam sa ganitong mga instruction ng Panginoon nung panahon na yon. Tapos ngayon natin gagawin. Mapapagkamalan po tayong kulto niyan. Nandyan pa po ba tayo? Sabi dito, ang kambing na pakakawalan. 20. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan, sa toldang tipanan at sa altar na sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. 21. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipahahayag ang lahat ng kasamaan, kasalanan, at pagsuway ng sambayanang Israel. Sa gayon, okay, pakibasa ng walang guhit pala yan. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Naintindihan po ba natin yung kanilang ritual na ginagawa, yung pagpatong ng kamay sa ulo ng kambing na ihahandog, na papatayin, habang nakapatong ang ulo, ipahahayag lahat ng kasamaan, kasalanan, pagsuway ng buong bansa, ng bansang Israel. At sa gayon, sabi diyan, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Pansinin niyo yung ritual na gagawin nila, ha? Merong naghihintay na tao para dalhin yung kambing na yon sa ilang. 22. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan
at pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. Ibang klase itong ritual na to. Habang binabasa ko to, nawiwerduhan ako eh. Ibang klase eh. Di ba? Sabi, isasalin sa hayop at tataglayin ng hayop o ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, saka ito pakakawalan. So, ganun ang seremonya nila nung panahon na yon para sila ay malinis sa kanilang kasalanan o para maalis sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Pero ito po yung tandaan natin, okay? Ito po, pinapag-aralan lang natin ngayon para maintindihan natin kung gaano kagrabe ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi kung gaganapin pa rin natin ngayon, hanggang ngayon, yung ginagawa ng mga Israelita nung unang panahon, ay hindi mo magagawa. Hindi talaga. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, yung mga kaganapan na yon, itong pinag-uusapan natin, tinapos na po yon ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi natin, tinapos na. Nang ang ating Panginoong Jesucristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya na yung pagsasagawa ng mga ganong klaseng seremonya at mga ritual. So napansin nyo, kukunin yung dugo, patutuloyin yung dugo, iwiwisik yung dugo. So ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang banal na dugo, sabihin natin banal na dugo, na kanyang ibinubo doon sa krus ng Kalbaryo, yung tumigis, yung bumuhos, yun po yung naglinis sa ating mga karumihan at mga kasalanan. So yung tinatawag na atonement or pagtatakip, yung atone or tinakpan lang. Okay, yung kasalanan parang tinatakpan lang nung mga panahon na yon. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang niya tinakpan. Nandyan pa po ba tayo? Totally, we are cleansed by His blood. Totally, hindi niya basta i-kinover lang yung sin natin. Tinanggal niya, nilinis niya, inalis niya, kinuha niya. Nandyan pa po ba tayo? Oo. Kaya, tapos na. Sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na. Nung ang kanyang katawan ay naihandog sa krus ng Kalbaryo, nabubo ang kanyang dugo doon, bumuhos ang kanyang dugo doon. It is done. Kinakanta natin ni, at the cross, I bow my knees, where your blood was shed for me. Diba? It is done, sabi doon sa kanta. Tinapos na ng Panginoon. Di mo na kailangan gawin yung mga ritual, mga seremonya na ginagawa ng mga saserdote, ng mga Levita, noong mga panahon na yon. 23, pupunta naman si Aaron sa toldang tipanan at do'y huhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan at iiwan ito roon. 24. O, nai-imagine nyo yung pinakita natin na picture ng kasuotan ng saserdote. Kung ano yung suot niya nung pumasok siya doon, huhubarin niya yon nung pumasok siya sa dakong kabanal-banalan. At iiwanan niya ito roon. 24. Maliligo siya sa isang banal na lugar, o hindi basta kung saan. May specific place din kung saan siya maliligo. At ang sabi dito, holy place. Yan. At matapos magbihis ng sariling damit, iahandog niya sa altar ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. 25, susunugin din niya sa ibabaw ng altar ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Nakita niyo po, need po ni Aaron to spend hours preparing himself para makatagpo ang Diyos sa dakong kabanal-banalan. Hindi po ito mga ilang minuto lang. Oras po ang ginugugol niya dito. Hindi ito isang saglit lang na seremonya. Para lang makalapit siya sa presensya ng Diyos. Nandyan pa po ba tayo? O, pero ngayon, basahin natin ito.
we can approach God freely. Pakibasa po. Oh, grabe, no? Dati, yung mga Israelita, hindi sila nakakalapit sa Diyos basta-basta. Kailangan nila ng saserdote para mamagitan. Pero tayo ngayon, ina-encourage tayo na huwag tayong mag-alinlangan na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Pag sinabing huwag mag-atubili, huwag ka nang magdalawang isip. Minsan, iniisip natin, ang laki ng nagawa kong kasalanan, nakakahiyang lumapit sa Diyos. Diba? Sabi dito, huwag na tayong mag-atubiling lumapit, huwag kang magdalawang isip, huwag mo nang pagtagalin pa. Diba? Na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangailangan. Kailan ba tayo nangangailangan? Lagi-lagi, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, hindi ko kailangan ng Diyos bukas. May bigas pa kami. May pera pa ako. Nandiyan pa po ba tayo? Hindi natin pwedeng sabihin na, because you have everything in life, nakukuha mo kung anong gusto mo, ay sasabihin mo, ay, hindi ko kailangan ng Panginoon ngayon. Ako'y malakas. Sa ayaw natin sa gusto, kailangan natin ng Diyos araw-araw. Amen? Dahil wala tayong lakas, wala tayong buhay kung wala ang Diyos. Nung nakaraang Katrina, ano ba yan? Christina? Ay, Christina. Katrina. Christina tuloy. Ang daming naapektuhan, ang daming lugar. Kumbaga, hindi lang isang probinsya, maraming probinsya ang apektado. At sabi ko nga, nakakalungkot lalo na kasi Bicol yung unang hinagupit, di ba? So, syempre nakakapag-alala kasi marami kaming mga mahal sa buhay doon. Halos lahat nandun yung mga kamag-anak namin. Sabi ko, nakakaawa yung nangyari sa Bicol. Pero, it's a reminder for us. Maintindihan natin na wag lang tayong tumawag sa Diyos kung kailan lang tayo ay may matinding pangangailangan at may mahigpit na pangangailangan. Tingnan mo, lahat halos ng tao ay nanalangin na, Diyos ko, ilayo mo kami sa trahedyang ito. Iligtas mo kami, ingatan mo kami. Pero nung walang ganun ba, nananalangin ba tayo? No, Diyos ko, mahabag po kayo sa amin, ingatan mo kami palagi. Diba? Nung wala pang bagyo, ang tao ba'y tumatawag sa Diyos? Nung walang disaster, ang tao ba ay mahigpit na nagsusumiksik sa Panginoon? Diba? Parang hindi naman ganun ang tao. Parang natututo ang tao na magpakalapit sa Diyos kapag may mahigpit na pangangailangan. At yun yung malungkot na hindi dapat. Na kahit meron ka ng lahat ng bagay, ay maintindihan mo na kailangan mo ang Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, ay wala ang lahat ng yan. Nandiyan pa po ba tayo? So dito, makikita natin, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung nagbukas ng daan para malaya tayong makakalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Yung kanyang katawan, nandiyan pa po ba tayo? Kaya yung ilustrasyon na ang makapal na tabing doon sa holy place, papunta sa Holy of Holies, diba? Papunta sa dakong kabanal-banalan, may tabing yun na napakakapal, na hindi basta-bastang kung sino lang ang papasok doon. Only the high priest na naka-assign sa taong yon ang pwede lang pumasok at gumanap ng seremonya. So, ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo nung ang kanyang katawan ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, at sinabi niya na, it is done, it is finished. Ama, sa mga kamay mo,
ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Father, in your hands, I commit my spirit. Then sabi sa Bible, niyukayok niya ang kanyang ulo at siya ay namatay. Then yung kurtina na yon na napakakapal ay napunit. At hindi po yun basta-basta mapupunit. Kahit guntingin mo yun, kahit hindi siya basta-basta. Pero yun nga, nung namatay ang ating Panginoon sa Kristo, siya ang nagbukas ng daan para ang tao ay malayang makalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Yun ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kung hindi nyo po yan naiintindihan, naway ipaunawa sa atin ng Panginoon sa gabing ito na napakalaki ng habag at biyaya ng Diyos sa mga tao. Abay, sino ka ba? Sino ba ang tao para alalahanin ng Diyos? Sabi sa aklat ng mga awit. Sino ba siya para payagan niyang makalapit basta-basta sa kanyang presensya? Sino ka ba para ikaw ay payagan niyang makalapit sa presensya ng mahabaging Diyos? Dahil ang Diyos ay mahabagin, pinayagan kanya na makalapit sa kanya, na hindi mo na kakailanganin ang saserdote. Tingnan mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Nandyan pa po ba tayo? 26, bago bumalik sa kampo, ang taong nagdala ng kambing. At tingnan niyo ito yung taong nagdala ng kambing para kay Azazel, doon sa scapegoat. O ang gagawin niya, maliligo muna siya at maglalaban ng kanyang kasuotan. Bakit? Kasi nadumihan siya. Dahil yung scapegoat, pinaniniwalaan na sumalin doon yung lahat ng kasalanan ng buong bansa. Kaya kailangan niyang maglinis. 27, ilalabas naman sa kampo ang toro at ang kambing na inihandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. 28, maglalaban ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampo. Ang daming seremonya, no? Nakita nyo, mula doon sa unang talata hanggang sa sumusunod na talata sa ating pagbabasa, nakita nyo, napakaseryoso niya. Hindi basta-basta. Napakadetalyado, napakakomplikado. Ganito mailalarawan itong seremonya na to, itong ritual na ito, na kanilang ginagawa sa araw ng tinatawag nilang the Day of Atonement o araw ng pagbabayad sala. The same ritual na paulit-ulit nilang ginagawa taon-taon or kailan. Grabe na. Magpakailanman pala ito. Tuwing ika-10 araw ng ika-7 buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat. Ng lahat. Maging Israelita o dayuhan man. Hindi lang pala mga Israelita. Kung merong dayo doon, gagawin din niya yon. 30, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. 31, ito'y araw ng ganap na pamamahinga. Sabihin natin, rest. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. So ito yung instruction, magfa-fasting sila, mag-aayuno sila, at hindi sila kailangang magtrabaho. No? Ganito inihayag ng Panginoon sa mga Israelita ang kahalagahan ng pag-aayuno, prayer and fasting. Tayo, love na love nating kumain. O sino dito ang ayaw niyang, hindi niya love kumain? Ay hindi, masarap kumain eh. Di ba? Pero ang Bible, nagtuturo din siya patungkol sa tinatawag na pag-aayuno. And according sa pag-aaral, marami ding benefits siya. So hindi na natin iisa-isahin ngayon yung mga benepisyo, kung ano ba ang benepisyo ng fasting. Pero ito yung dapat nating tandaan. Kung ikaw ay magpa-fasting, dapat nagpipray ka. Di ba? Kasi kung nagpa-fasting ka, tapos hindi ka naman nagpipray, ay pinaparusahan mo lang yung sarili. Ginugutom mo lang yung sarili. Dapat pag nag-declare ka ng prayer and fasting, halimbawa ikaw, gusto mong mag-fasting, ang ibig sabihin ng fasting, ito ay panahon na hindi ka kakain,
or hindi ka iinom, hindi ka titikim ng anumang uri ng pagkain at inumin. Sapagkat ang gagawin mo ay mananalangin instead na ikaw ay kakain. Nakukuha niyo po? So yun. Kaya ka nag-prayer and fasting sapagkat ilalaan mo yung panahon mo sa pananalangin. O kaya kung nagpa-fasting ka tapos nagtatrabaho ka, sabi ng Panginoon, mag-fasting at huwag magtatrabaho. Bakit? Para ilaan yung oras na makaniig mo, maranasan mo ang presensya ng Diyos. Paano mo mararanasan ang Panginoon kung may ginagawa ka? Diba? Paano mo maririnig ang tinig ng Diyos kung siya'y nangungusap sa'yo habang ikaw ay nagtatrabaho? Kaya ang panahon ng prayer and fasting, ito'y panahon na kailangan mapakinggan mo ang tinig ng Diyos. Amen? Nandyan pa ba tayo? 32. Ang pag-aandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong saserdote, yung high priest, no? Na nanunungkulan sa panahong iyon. So may naka-assign kung sino. Okay? Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritual na ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan, ng toldang tipanan, ng altar ng mga saserdote at ng buong bayan. Nakita niyo po, pati ang gagawing paglilinis ng dakong kabanal-banalan. Hindi lang ng Holy of Holies, no? Pati ng toldang tipanan, pati ng altar, pati ng mga saserdote, no? At ng buong bayan. May ritual pa. Di ba? Hindi basta linis lang. Tayo, minsan naka-assign tayo maglilinis, no? Minsan nakikita. Lord, sorry po. Nakita ko yung sabi ko, thank you, Lord. May naglilinis. Salamat sa buhay ng mga ng mga kapatirang naglilinis. Pero ito yung tandaan nyo. Pag naglinis po kayo, wag po basta linis lang. Linisin nyo talaga. Oo, kasi nakikita din naman yan ng Diyos. Isipin nyo na kapag naglilinis kayo, nakikita ng Diyos ang inyong ginagawang paglilinis. Wala naman natatago sa Kanya eh. Di ba? Ay. Okay, pag naglinis kayo, linisin nyo na. Naglilinis na din lang naman eh. Ay, minsan eh, pag Sabado maglilinis. Syempre, kampante tayo kasi may naka-assign na. Sabihin natin kampante. Alam niyo ibig sabihin ng kampante? Panatag ka. Ay, may naglinis na eh. Oh. Kaya lang pag nadating ako ng Sunday na, ay, thank you Lord. Yung hagdanan na, parang nakakaligtaan yata. Doon po tayo dumadaan sa hagdanan. Saan po tayo dumadaan paakyat? Oh, sa hagdanan. Matutuwa po ba kayo na ang hagdanan ay madumi habang kayo dumadaan? O hindi. Ewan ko lang sa iba, kung masaya silang habang dumadaan sila sa maruming hagdanan, nasisiyahan ang kanilang puso. Ako hindi. Sabihin ko po sa inyo, pag madumi ang hagdanan, hindi ako nasisiyahan. Imagine dito, pati paglilinis concern ang Diyos. Concern ang Diyos sa kalinisan. Meron pang talata sa Bible sa Moses, sabihin mo sa mga Israelita, maglinis sila ng kampo sapagkat bukas ay bababa ako. Imagine that. Ibig sabihin, concern ng Diyos sa kaayusan at sa kalinisan. Imagine kung biglang dadating dito ang, halimbawa may bisita. Tapos makikita, makikita yung mga nakasiksik na dumi, yung makalat. Hindi yun masaya. Hindi yun nakakatuwa. Nandyan pa po ba tayo? Imagine pati paglilinis, may ritual pa. Hindi basta lang. Sabi dito sa verse 4, pakibasa nyo po. Kayo na po ang magbasa. 34, sorry.
ginawa ni Moises ang utos ng Panginoon. Batas na palagian nilang tutuparin. Minsan sa isang taon. Again, tandaan natin, yung Day of Atonement, pag sinabing aton, takip lang, parang tinatakpan lang. Okay? Hindi talaga totally nawawala. Pero si Jesus, totally, He cleansed. Nilinis niya tayo, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Okay, hindi ko na nilagay dyan, basahin ko na lang. Sabi sa Hebreo chapter 9, 25, verse 25 and 28, ang pinakapunong saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen? Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon, Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na inihandog para sa ikapagpapatawad ng aking mga kasalanan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, ngayong gabi, tayo po ay mananalangin. Thank you, Lord, sa habag mo po at biyaya. Yan. Ipanalangin natin ang mga may karamdaman, mga may sakit. Salamat po. Ang Diyos pa rin, ang Diyos na nagpapagaling. Amen? Purihin po ang Panginoon.
Praise God. Sige po, sabay-sabay na po tayong manalangin. Hallelujah. Sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito, Panginoon. Lord, kami po ay patuloy ang lumalapit sa iyong banal na harapan, sa iyong mahabaging trono sa mga oras na ito. Salamat po, sinabi sa iyong mga salita na hindi na kami kailangang mag-alinlangan o mag-atubili pa sa paglapit sa iyo sapagkat kakamtan namin ang habag at kalinga mo sa panahon ng aming pangangailangan. Kaya Ama, nagpapasalamat po kami sa biyaya mo at habag sa bawat isa po sa amin dahil sa ginawa mo, Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo, kami ay malaya nang makalalapit sa iyo, Panginoon. Ama, marami pong salamat. Dinggin nawa ang aming mga panalangin sa gabi pong ito. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa patuloyang biyaya mo at habag sa aming bansa, Panginoon. Kahabagan mo po ang aming bansa. In the name of Jesus. Tulungan po ninyo ang aming pong mga government officials and leaders, O God. Nakikita nyo po ang mga problema, ang mga pinagdadaanan ng aming bansa sa mga panahon na ito. Lord, tulungan po ninyo ang aming pong mga government officials and leaders, lalo na ang aming President Bongbong Marcos Jr., Panginoon, ang aming Vice President Sara Duterte, ang aming mga senators, Panginoon, ang mga congressman, Panginoon. Sila na nasa posisyon, nasa pwesto upang ipatupad ang mga batas. Panginoon, give them wisdom. Lord, makapanungkulan sila ng may katapatan at may katarungan at may banal na takot sa iyo. Kahabagan mo po ang aming bansa sa anumang pagkakasala. Laban sa iyo kami ay patawarin mo, Panginoon. Patawarin mo kami. Patawarin mo ang bansang Pilipinas sa anumang mga pagkakasala laban sa iyo. Patawad po, Panginoon. Ama, itinataas namin sa inyo ang mga probinsya, ang mga lugar kung saan naapektuhan po ng bagyo nung nakaraan at yung mga lugar ngayon na sinasalanta ng malakas na bagyo, Panginoon. Lord, patuloy namin tinataas sa iyo ang Kabikulan, ang Batangas, Panginoon, ang Batanes, ang mga lugar kung saan ay masyadong naapektuhan ng bagyo at mga pagbaha. Panginoon, salamat po. Tulungan po ninyo na mabilis po na makabangon at makarecover ang aming pong mga kababayan. Lalo na po kung saan nandoon ang inyong mga anak po ninyo na naapektuhan din. We pray, God, for your grace and mercy in the name of Jesus. Salamat po. Kayo pa rin ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan in the name of Jesus. Ama, salamat po sa mga taong ginagamit nyo din po para po maabot yung tulong po sa aming pong mga kababayan, sa kanila pong mga pangangailangan sa mga panahon na ito. In the name of Jesus. Ama, salamat din po sa patuloy na pagpapagaling po ninyo sa mga may karamdaman. Sino man na may mga dinaramdam sa mga oras na ito, we declare, God, healing in the name of Jesus. Salamat po, pinagaling mo na kami. In the name of Jesus, tinatanggap na po namin ang aming mga kagalingan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amay, tinataas din po namin sa inyo ang mga gawain, Panginoon, ang gawain sa darating po na linggo, mula umaga hanggang sa hapon,
Kayo po ang patuluyang maluwalhati at madakila sa lugar na ito. Kayo po ang maitaas, maparangalan. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ang Diyos sa gawaing ito. Patuloy ang mabantog ang iyong pangalan sa lugar na ito. At sa aming mga mukha, ikaw ay magningning in the name of Jesus. Ikaw ang makita sa buhay ng iyong mga anak sa gawaing ito. Sa pangalan ni Jesus. Ama, thank you so much po sa pagdinig po ninyo sa aming pong mga kahilingan sa panalangin ngayong gabi. Tinatanggap na po namin ang mga kasagutan. Oh, we bless you, Father, and we thank you so much, Lord God. We give you praise, we give you honor and glory. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. And I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And if you happen to ask me, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And if you happen to ask me, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Sige po, tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, Ama, maraming salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa mensahe po ng iyong mga salita na siyang laging nagpapaalaala sa bawat isa po sa amin. Minsan pa, aming Diyos, salamat po sa biyaya po ninyong pag-iingat, hanggang sa makauwi po kaming ligtas sa aming pong mga tahanan. Tanggapin po ninyo, Panginoon, ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat. Praise and glory